Okay, good morning po sa bawat isa sa atin. Topic po natin ngayong umaga is Jesus, the Word of God, dito po sa Revelation chapter 19 verses 11 to 16. So tayo po muna ay Ama, salamat po sa kakataon na makapagnilay-nilay po kami ng iyong salita. Dinadalain ko po, Panginoon, na mangusap ka sa amin ngayong umaga, particularly dito sa passage po na ito na sometimes seldom lang po namin mapag-usapan. Pero ngayon, tulungan niyo po kami, Panginoon, na manamnam po namin ang iyong salita at patuloy ka naming makita kung sino ka sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Aming pinagkakatiwala sa iyong lahat na ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, so tingnan po muna natin yung pinaka-background nitong konti lang, Book of Revelation. So, Revelation 1:1 announces the book's title. It is a revelation, and its divine author is none other than Jesus Christ. So, hindi po pala si John the Beloved ang pinaka-author ng book na ito. Bagamat siya po ang sumulat, pero kundi ang Panginoong Hesus po pala. Kaya mababasa po natin dito sa Revelation chapter 1 verse 1. Sabi po dyan, the revelation of Jesus Christ. So ibinigay ng Diyos sa Kanya ang mga ipapahayag sa Kanyang mga alipin, ang mga bagay na kailangan mangyari sa madaling panahon, at Kanyang ipinalam ito sa pamagitan ng pagsusugo sa Kanyang anghel sa Kanyang aliping si Juan. Now the theme, ano po ang pinakatema ng Book of Revelation? Revelation unveils the unseen spiritual war in which the church is engaged. So meron pong nangyayaring spiritual warfare, unseen. Hindi po natin nakikita at naka-engage po dyan ang iglesia. It is the cosmic conflict between God and His Christ on the one hand, and Satan and his evil allies on the other hand. So ang church po, patuloy pong aatakihin ni Satanas. Baka hindi lang po tayo aware kasi unseen nga, may nangyayaring spiritual warfare. Pero patuloy po itong aatakihin ni Satanas. Pero salamat po sa Panginoon, sabi po dyan, Jesus the Lamb has already won the decisive victory through His sacrificial death. At magpapatuloy ang kanyang pagtatagumpay hanggang sa ang diablo ay ihagis sa lawa ng apoy at asupre, hanggang sa dalhin ang lahat ng mga mananampalataya sa bagong langit at sa bagong lupa magpakailanpaman. Amen. So yan po ang makikita natin yung pinaka-background. Now, ang title po sa ESV Bible, binasa po sa atin sa scripture reading, Revelation chapter 19 verse 11. Ang title po nito is The Rider on the White Horse. And kung titingnan po natin yung pinaka-timeline, hindi ko po alam kung nababasa niyo po yung ating timeline. Nandiyan po tayo sa pinaka-pula, sa We Are Now Here, present church age. Darating po yung rapture, tadagitin po tayo, dadalhin po tayo sa langit. After that, magkakaroon po ng 7-year tribulation. And then, saan po papasok yung passage po natin? Nandun po sa may drawing, yung the return of Christ. Yan po ang pinaka-background. Itong ating pag-uusapan ngayong umaga. So, basahin po natin itong vision ni Apostle John sa rider on white horse. Sabi po dito sa verse 11, When I saw heaven open, and behold, a white horse. Now, yung word po na open dito sa Greek ay nasa present tense participle. Ibig pong sabihin, having been open or having been previously open. Ito pong ibig pong sabihin kahit sa chapter 4 pa lang, makikita po natin, sabi po kasi dyan, nung ang unang tinig na nagsalita kay Juan na nagsabing umakyat ka rito, nakita na po ni Juan ang isang pintong bukas sa langit. So dito sa chapter 4, bukas ang langit, pero may pinto, a door already having been open, meaning because bukas na po ang pintuan ng kalangitan. And sa Bible, meron pong 5 tao na nakakita na bukas ang kalangitan. Una po si Ezekiel, sa Ezekiel 1:1, the heavens were opened and I saw visions of God. Pangalawa po ang Panginoong Sus, natatandaan po natin nung siya'y binautismuhan, sabi po doon, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad ng isang kalapati. Nakita po din niya ng Panginoon.
Pangatlo, si Pedro sa Acts chapter 10, yung kumot. Nabasa po natin yung kumot. Sabi po dyan, he saw the heavens open. Pang-apat, si Stephen, nung pinagbababato po siya, natatandaan po natin yan. Sabi po niya sa Acts 7:56, behold, I see the heavens open. And ang panglima po dito po sa ating verse, sa book of Revelation, na nakita po ni Apostol Juan na ang langit ay nakabukas. Now, this door is not for evangelism, but provides passage for John to heaven to be shown the events recorded hereafter. Binuksan, pinakita kay John kung ano ang nasa langit at kung ano pa ang kanyang mga mangyayari at mga makikita pa pong iba. So nakabukas po ang pintuan ng langit. And dito sa pinaka-text po natin, ano po ang kanyang nakita? Nakita po niya dito, sabi, behold, a white horse. Pag sinabing white, ang white is symbol of purity. Pero alam niyo po ba that the color white it also symbolizes victory. At saan po natin yan makikita? Nais ko pong hiramin lang yung Revelation chapter 2 verse 17. Noong nagbigay ng mensahe ang Panginoong Hesus sa iglesia sa Pergamum, sabi po niya dito, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To the one who conquers, I will give some of the hidden manna, and I will give him a white stone. At sa ibabaw nitong white stone na ito ay nakasulat ang isang bagong pangalan na walang nakakalam kundi ang tumatanggap. Now, hindi po natin pag-usapan kung ano yung bagong pangalan na yan. Pero historically, sabi po dito, a white stone was given to victors at games for entrance to banquets. Such a stone was also used by jurors at trials to vote for acquittal. Meaning, kung hindi ka po, wala kang white stone, hindi ka pala papapasukin dito sa banquet. And alam po natin sa Bible, di ba, may tinatawag na messianic banquet. So kung wala ka nitong white stone, ito po yung binibigay sa mga nagtagumpay sa mga games. At kung wala ka nitong white stone, hindi ka po makakapasok dito sa banquet. And perhaps, tayo din pong mga mananampalataya, bibigyan din po tayo nitong white stone as our entrance dito po sa Messianic Kingdom. And so white is also the color for victory, and the one who sits on the white horse is someone who is victorious. So hindi lang po victorious ang nakasakay, kasi white pong horse ang kanyang ginagamit, kundi ang sabi din po sa ating verse, siya po ay tinawag na faithful and true. Now previously, he was called the faithful witness. Sa Revelation chapter 1 verse 15, sabi po dyan, tapat na saksi, Jesus Christ, the faithful witness. His witness is faithful because it is impossible for him to lie. Now, sino po sa atin dito ang hindi sinungaling? Meron po ba sa atin dito na hindi sinungaling? So, ewan ko kung may magtataas ng kamay na maglalakas ng loob na magsabing hindi sinungaling. Pero actually sa Bible, ang sinasabi po ng salmista sa Psalm 16 verse 11, sabi po niya dyan, I said in my alarm, ano po sabi niya dyan? All mankind are liars. And binanggit din po ito ni Apostol Pablo sa Roma 3 verse 4 na kanyang sinasabi, ang Diyos ay tapat at totoo kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao. Actually, kahit mananampalataya, minsan, di ba, may white tie, pero just the same, pagsisinungaling pa rin po yun. Pero ang Diyos, sabi po dito, hindi siya tao na magsisinungaling, sinabi ba niya at hindi niya gagawin, o sinalita ba niya at hindi niya tutuparin? Ang Diyos po kapag sinabi po niya, tiyak niya kanyang gagawin, at ang Diyos kapag sinalita po niya, tiyak po niya itong tutuparin. Pero ang tao kapag nagsalita, ay, sabi po dyan, lista mo na sa tubig. Wala na yan, lista mo na sa tubig. Therefore, Jesus alone is a reliable witness because he referred to himself as truth. In fact, sinabi nga po niya sa John chapter 8 verse 14. Sabi po niya doon, kung ako may magpatotoo tungkol sa aking sarili, ang aking patotoo ay totoo, ay patungkol sa aking sarili.
totoo pa rin ang aking patotoo kasi nga ako ay totoo. At siya din po ang nagsabi sa John chapter 14 verse 6 na ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Wala kang makikitang kasinungalingan sa Kanya, wala ka din makikitang kamalian sa Kanya. Amen po ba doon? Wala kang makikita. Siya ang katotohanan, wala kang kamalian na makikita sa Kanya. And kung wala pong kamalian sa Kanya, edi siya lamang po ang pwedeng humatol ng hindi nagkakamali. Now dito po sa karugtong sa verse 11, hindi lang po siya tinawag na faithful and true, kundi ang sabi din po dito, isa sa kanyang mga katangian, siya po ay humahatol sa katwiran. Pero teka lang po, tingnan niyo po yung pinaka-verse. Bakit po kaya sinasabi dito na siya po ay nakikipagdigma? Sabi niya po dito, he makes war. Eh di ba po ba na masama ang pakikipagdigma? Kung halimbawang lulusubin tayo ng China at hindi nila kinikilala na yung shoal ay sa atin, di ba masama yun? Teka, masama yun bakit tayo didigmain? Pero sabi po dito, nakikipagdigma ang Panginoon in righteousness. Sabi po ng ating talata, hindi lang in righteousness he judges, kasi hindi siya nagsisinungaling, walang kamalian sa kanya, kaya talagang siya lang ang may karapatan mag-judge in righteousness. Pero sabi din po kasi dito, in righteousness, he makes war. So makatwiran po ba yon na didigmain mo pero in righteousness? So ipaliwanag po natin. Now because his judgment is righteous, sabi po dito, a campaign of Armageddon will be a just war. Now, ito pong verse natin, actually medyo nung pinag-aaralan ko nga po, chapter 16 and chapter 19 of Revelation speak about the Battle of Armageddon. Hindi ko lang, maybe narinig na natin itong Armageddon. May pelikula patungkol sa Armageddon. Base po yan sa word na Megiddo. Yung R, yung mountain of Megiddo. Sa Old Testament kasi may gerang nangyari. Pero ito yung pinaka-term na gera na mangyayari po sa future. Now, what is the Battle of Armageddon? The Battle of Armageddon will be a real battle in the future near the end of tribulation. Nakita po natin yung timeline, may tribulation na 7 years. Pagdating ng Panginoon, dun po mangyayari ang Battle of Armageddon. Demonic influences will cause the kings of the earth to gather their armies for an all-out assault on Jerusalem. The Antichrist will be leading the charge according to Revelation 16:13-16. Jesus Christ will return to earth with the armies of heaven. Kaya nakita natin kanina may mga kabayong puti, babalik po ang Panginoon. Ito po yung tatayo siya sa Mount of Olives sa Zechariah 14. Pinag-aralan po namin yan sa prayer meeting. And he will defeat the forces of evil. Makikita po natin yan sa Revelation 19 verse 15-16. Ito na po yung ilalagay yung Antichrist at false prophet dun po sa lake of fire. Dito na po gagapusin si Satanas kasi gagapusin po siya at itatatag ng Panginoon ang kanyang millennial kingdom sa loob ng 1,000 years. And 1,000 years na nakagapos si Satanas, magre-reign naman po ang Panginoong Jesus ng kanyang millennial kingdom, 1,000 years dito sa ibabaw ng mundo. Ibig pong sabihin, at Armageddon, the Lord Jesus Christ spreads the winepress of the fury of the wrath of God Almighty, and all things will be made right. And so dun sa question na makatarungan po ba na ang Panginoon ay makipagdigma sa kanila? Ang answer, yes, makatarungan. In righteousness, he makes war. Now bakit po? Tingnan po natin yung Revelation 16. Ito po kasi ang mga dahilan kung bakit po siya makatarungan na makipaggera. Revelation chapter 16. Sabi po dito, ito pong mga taong ito ay may mga tanda ng halimaw at sumasamba sa larawan nito. Mga worshiper po ito ni Satan. Ito pong mga taong ito, sila po yung mga pumapatay sa mga banal at sa mga propeta. Kikita po natin sa verse 6 ng chapter 16. Ito pong mga taong ito ay ang mga nanlalait sa pangalan ng Diyos at hindi po sila nagsisisi
upang siya'y luwalhatiin kahit nagpadala na ang Diyos ng matinding init ng araw at napaso na po sila, kahit na hirap na po sila sa kanilang mga sugat, pero susumpain pa rin nila ang Panginoong Diyos at hindi pa rin sila pagsisisi. At sila din po yung nagtitipon para digmain ang Diyos sa digmaan ng dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Talagang magtitipon po talaga sila. Now, iniisip ko lang po itong Battle of Armageddon. Paano ka lalaban sa isang labanan na hindi ka naman talaga mananalo? And yet these people, ito po yung mga rebelde, ayaw sumamba sa Diyos, ayaw kilalanin ang otoridad ng Diyos, ayaw magpasakop sa pag-lordship ng Panginoon. And yet, sinasabi po ng Bible, talagang magtitipon pa rin sila para digmain ang kordero, ang Panginoong Jesus. So, di ba parang ironic siya? Hindi ka mananalo pero magtitipon ka pa rin. Talagang lalabanan mo pa rin ang Panginoong Jesus. So, ito po yung tinatawag na Battle of Armageddon. Darating po yan talaga sa future. And dito po, sa verse po natin, silipin po natin patuloy ang Battle of Armageddon. Sabi po dito sa verse 14, ang mga hukbo ng langit ay sumusunod sa kanya na nakasakay sa mga kabayong puti at sila'y may damit na pinong lino na maputi at talisay. Verse 15, mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas upang sa pamagitan nito'y tatagain niya ang mga bansa at sila'y kanyang paghaharian ng tungkod na bakal at paagusin niya mula sa pisaan ng ubas ang bagsik ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Now, napansin po ba natin dito sa pinaka-verse po natin, yung pangungusap, na He will tread the winepress? At sino po ang tinutukoy po dito? Ang Panginoong Jesus. Sabi po dito, He will tread the winepress of the fury of the wrath of God Almighty. He Himself treads. He is presently treading, yung umapak, yung sa pisaan ng ubas. And ang tinutukoy po nito yung yung ubas po, di ba, inaapakan niya nung unang panahon at papaagusin po yan. Pero dito ang picture po is papaagusin niya yung puot ng Diyos. At makikita po nga po natin dito sa pinaka-verse natin na who is treading, sino ang umaapak? Ang Panginoong Jesus po mismo ang umaapak. Now, paliwanag po natin ito. Sabi po dito, although the armies of heaven are with Him, yung mga nakasakay sa kabayang puti, pero sabi po dito, it appears that He alone does the work of judgment. Nung ulayan ko po ito, no, mababasa po natin sa verse 14 na the armies of heaven, kasama niya po. Pero sinasabi ng verse, he is the one treading. Siya yung umaapak doon sa pisaan ng puot ng Diyos. Meaning, ibig kong sabihin, kahit kasama pala niya itong mga armies of heaven, sino nakikipaglaban? Ang Panginoong Jesus. Kung ipipicture natin, parang ganito po yan eh. May labanan, may gera. Ang Panginoong Jesus may Armalite, may kumpleto siya sa armas. Tayo may mga batuta lang eh. Okay, sama kayo sa akin. Pero tayo may mga batuta lang. Pero talaga nakikipaglaban pala, ang Panginoong Jesus pala ang nakikipaglaban. Now, bakit ko po nasabi yan? Babasahin ko lang po yung prophecy sa Isaiah chapter 63. 6 verses po ito, pero basahin na rin po natin lahat. Sabi po kasi dito, who is this one who comes from Edom in crimson garments from Bozrah? He who is splendid in his apparel, marching in the greatness of his strength. It is I, speaking in righteousness, mighty to save. Verse 2, why is your apparel red, and your garments like his who treads in the winepress? Pagdating po sa verse 3, sabi po niyan, I have trodden the winepress alone. Yan po yung binabanggit natin kanina na ang Panginoon Jesus lang ang umaapak. And from the peoples, no one was with me. I trod them in my anger and trampled them in my wrath. Their lifeblood spattered on my garments and stained all my apparel. Mamaya, babalikan ko po yan, verse na yan na yung lifeblood nila pumalsik
na stained yung kasuotan ng Panginoon. In verse 4, "For the day of vengeance was in my heart, and my year of redemption had come." Verse 5, "I looked, but there was no one to help. I was appalled, but there was no one to uphold. So my own arm brought me salvation, and my wrath upheld me." And last verse po, "I trampled down the peoples in my anger. I made them drunk in my wrath, and I poured out their lifeblood on the earth." In other words, kahit po kasama tayo dito sa heavenly armies na nakikipaggera dito sa mga demonic spirits at sa mga hari sa buong daigdig, ano po makikita natin dito? Jesus does the fighting for us. Ang galing, no? Parang, o nga, no? Parang sinasabi niya, relax na lang. Ako nang bahala dito. Ako na makikipaglaban dito. And di po ba kamangha-mangha na, no, wala naman tayong ginawa, parang sinama niya lang tayo, yung sinasabi ng verse sa Corinthians na kasama tayo sa parada ng tagumpay, pero nakikipaglaban pala talaga yan, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Parang sinasabi ng Panginoong Jesus dito, "Halika kayo, sumama kayo sa digmaan. Sama tayo dyan, pero huwag kayong mag-alala, ako na ang bahala sa pakikipaglaban." Now, how would you feel if ang nangunguna sa inyo sa digmaan ay yung armies, kasama niya yung armies of heaven ay sumusunod sa kanya? How would you feel if ang nangunguna sa iyo sa digmaan, sabi po sa ating talata sa verse 12, yung kanyang mga mata ay tulad ng ningas na apoy, flame of fire. And alam niyo po ba ang ibig sabihin ng ang kanyang mga mata ay flames of fire? Ang kanyang mga mata ay tulad sa apoy na tagapagdalisay. At kung ikaw ay hindi dalisay, hindi ka po makatatagal sa presensya ng ating Panginoong Jesus. Tingnan niyo po dito sa verse natin sa Malakay chapter 3 verse 2. Sabi po diyan, "But who can endure the day of His coming? Who can stand when He appears?" Ang mata pa lamang po niya ay apoy na siyang dumadalisay, His absolute righteousness, matuwid, walang kasalanan, and the justice of His judgment would be impossible to endure. Kung ikaw ay makasalanan, hindi ka makakatagal sa presensya ng Diyos, except through identification with Him as one of His own. At tayo po yung mga mananampalataya. Sa mga kumakalaban sa Panginoon, hindi talaga sila tatagal sa presensya ng Panginoon. Pero salamat po sa Panginoon, tayo ay tinatawad sa ating mga kasalanan at dinalisay. And so, pwede po tayong humarap sa Panginoon. How would you feel kung ang nangunguna sa iyo sa digmaan ay yung kanyang ulo, sa kanyang ulo ay mayroong maraming corona, mga diadems. At alam niyo po ba kung ano ang ibig sabihin nitong marami siyang mga suot na corona? Collecting the crown of a vanquished king was customary in the ancient world. Mababasa po natin ito kay Haring David sa 2 Samuel chapter 12 verse 30. Si Haring David, nung matalo po niya ang mga Amonita, kinuha po niya ang korona ng kanilang hari at ipinutong sa kanyang ulo. 2 Samuel 12:30. And ang ibig pong sabihin dito, many indicates his collecting of all the ruler's crown, signifying that he alone is the sovereign ruler of the earth. Siya lang siguro yun, yung maraming patong-patong na corona, meaning talagang kinonquer na po niya yung mga bansa in the moment na matalo niya ang isang hari, isusuot niya sa kanya ang kanyang corona. No wonder, binabanggit po dito sa talata din natin sa verse 16. Kaya po pala siya ang tinawag sa on his robe and on his thigh. He has a name written, King of Kings and Lord of Lords. Tinalo niya talaga lahat ng mga bansa eh. Siya po ang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. At kung dati ang kanyang suot ay koronang tinik, sa kanyang muling pagbabalik, suot-suot po niya ang maraming korona, according dito po sa ating talata. And lastly, how would you feel if ang nangunguna sa iyo sa digmaan ay yung mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas upang sa pamamagitan nito ay tagain o pabagsakin niya ang mga bansa. And so, ang tanong po dito, sabi kasi ng Bible, may lumalabas na sword sa kanyang bibig. So sabi po dito, ito po bang lumalabas sa bibig ng Panginoon ay
literal or figurative or symbolic na sword. May nagsabi po na if Jesus literally and physically slays his enemies at his second coming, kasi literal talagang gera yun yung Battle of Armageddon, how is it that the sword is figurative coming out from his mouth? Ano nga naman yun? Literal din ba na sword? Nalalabas yun sa kanyang bibig? Pero sabi naman po ng iba, it is figurative. Bakit po? Kasi sa Ephesians chapter 6, verse 17, tinatawag po ang salita ng Diyos na the sword of the Spirit. Ang salita ng Diyos, ang Bible. Ibig sabihin, so, the written law in His Word, sabi po dito, thus the weapon is said to come forth from His mouth. So, literal, figurative. Well, figurative, mas ano yung, maybe may literal na lalabas, but figurative, ang talagang hahatol sa kaaway ng Panginoong Hesus is none other than the Word of God. They are actually slain twice. Sabi po dito, first, the enemies of Christ are physically killed. Talagang literal na battle po yan. Lalabanan ng Panginoong Hesus yung mga hari, yung mga haring lumusob sa Jerusalem. Lalabanan po yan ng Panginoong Hesus. At His second coming, literal battle, bababa po ang Panginoong Hesus. And next, ano pong kasunod na kamatayan sa kanila? The enemies of Christ are judged by God's word before the great white throne and cast into the lake of fire. And so makita po natin, di ba, ang salita ng Diyos ang hahatol sa kanila. Di ba sabi sa Hebrews na ang salita ng Diyos ay active and matalas na magkabilay talim? Ito ay nakakataho ng mga binabalak at iniisip ng mga tao. Ang salita ng Diyos po ang hahatol sa mga kaaway ng Panginoon. At may karapatan po bang humatol ang Panginoon sa kanila? Well, may karapatan po. Bakit po? Kasi po, ang tawag sa kanya ay the Word of God. Yan po ang pinaka-topic po natin. Hindi natin gaano aanin po yan kasi message po yan ni Kuya Oscar, mas detalyado dun sa John chapter 3. Pero dito makikita po natin, meron po siyang right na humatol. If the Word of God ang hatol sa mga tao, siya yung person na the Word of God, so talagang may karapatan po talagang humatol ang Panginoong Hesus. And this Word of God is victorious kasi sabi po sa verse natin, puro dito na lang po ako magtatapos, napansin niyo po dyan, sabi sa verse 13, He is clothed in a robe dipped in blood. Now, yung suit niya, nilubog daw sa dugo. So ano yun? Some were saying, kasi pinako siya sa krus ng Kalbaryo, so yun yung symbol noon. But other Bible scholars were saying, yung blood na yan, hindi naman yan yung namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Nandun na yun tapos na yun Etong robe, bakit punong-puno ng blood? And kung connect mo siya sa Isaiah chapter 63, kasi sa lahat ng hari, tinalo niya. And of course, pag literal na nakikipaglaban ka, talagang tatalsikan ka ng dugo. And sa dinami-dami ng kanyang tinalo, conquer niya, ayun, napuno ng blood ang kanyang kasuotan. Meaning, talagang nagtagumpay po ang Panginoong Hesus sa kanyang muling pagbabalik at talagang tinalo niya ang mga bansa sapagkat hindi lamang yung salita ng Diyos ang hatol sa kanya, kundi siya mismo, the person, the Word of God, ang humatol dito sa mga bansang ayaw magpasakop sa Panginoong Hesus. Hindi po yan kanyang sariling dugo, kasi tumigis na daw po yun sa krus ng Kalbaryo, kundi dugo ng kanyang mga kaaway noong paagusin niya mula sa pisaan ng ubas ang bagsik ng puot ng Diyos. So mga kapatid, mag-alak po tayo sapagkat nagtagumpay na ang ating Panginoong Hesus at patuloy na pagtatagumpay sapagkat siya po ang salita ng Diyos. Sana po na pagpala tayo at na-remind tayo at we are fighting from the standpoint of victory and magpapatuloy po to. And indeed, the Lord Jesus Christ is indeed victorious. He is the Word of God. God bless po sa ating lahat.